Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming mapagpanggap na nilalang sa ating paligid. Ang iba sa kanila ay pakikitunguhan tayo ng maganda, kahit ang totoo ay masama ang kanilang pakay. Dear Papa Dudut, ako po si Poldo, 42 years old na sa kasalukuyan. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kaya maaga akong nagtrabaho noon sa isang pabrika. Naalala ko na doon ko pa nakilala ang unang girlfriend ko na si Nena. Mabait siya at maganda, talaga namang wala akong masabi sa itsura niya. Matangkad kasi siya at maputi pa, na tipong artistahin talaga. Akala ko nga noon ay hindi siya magkakagusto sa akin dahil hindi naman talaga ako kagwapuhan. Malakas ang dating, oo, pero sakto lang kumpara sa kanyang itsura. Pero ayun nga, nang maging magkatrabaho kami ay kaming dalawang palaging magkasama hanggang sa magkaroon na nga kami ng relasyon. Uuwi ka na kaagad? Tanong ni Nena sa akin. Oo, kasi naghihintay sa akin sina nanay sa bahay. Ang tugon ko. Hindi mo man lang ba ako i-date? Tanong pa niya sa akin. Kakatapos lang ng trabaho namin at ang ibang katrabaho namin ay nagyaya ng gimikan ng mga oras na yon. Tumanggi lamang ako dahil ayokong pinaghihintay sina nanay ng matagal sa bahay. Babawi na lang ako next time, promise. Kagad na sabi ko. Papa Dudut, hindi naman ako mama's boy pero nasanay lang din talaga ako na maagang umuwi para kay nanay. Ayoko nang masyado siyang pinaghihintay sa bahay, lalo na at ang kasama lamang niya ay ang nakababata kong kapatid. Kaya naman madalas talaga na umuwi ako na maaga at hindi nakikisama sa mga gimikan ng mga katrabaho ko. Ang ganong edad pa naman sa amin ay mahilig talagang gumimik pagkatapos ng trabaho. Pero ako ay mas gugustuhin ko pang umuwi na lamang sa bahay at magpahinga kesa lumabas at magpakapuyat. Mabait naman ang girlfriend ko noon na si Nena. Maalaga at malambing. Pero may mga oras na nagkakatampuhan kami lalo na kapag hindi ko na ibibigay ang oras na hinihingi niya sa akin. Pagdating sa ugali kasi ay may pagkakaiba kaming dalawa. Mahilig siyang gumimik, uminom at medyo mabisyo. Hindi ko naman kina-turn off yon dahil gano'n na siya bago ko pa man siya nakilala. Ayun nga lang gusto niya nang maging gano'n din ako na hindi madali para sa akin. Una sa lahat kasi, Papa Dudut, ay wala akong kahit na anong bisyo. Hindi ko alam pero hindi ako natutong uminom o manigarilyo. Siguro kasi wala ring bisyo ang mga magulang ko. Kahit pa nga ang tatay ko noong nabubuhay pa siya. Kaya iwas talaga ako sa mga ganon. Pero hindi yon maintindihan ni Nena at palaging nagiging dahilan ng away namin. Bakit hindi ka na naman sasama sa lakad naming mamaya? Naghihimutok na tanong pa ni Nena. Kailangan ko kasing makauwi ka agad ng bahay. Ang tugon ko. Bakit nga? Tanong pa niya. Kasi hinihintay ako ni nanay sa bahay para sabay-sabay kaming maghapunan. Ang tugon ko. Poldo, hindi ka na bata para palaging sabayan ang nanay mo na kumain. Inis na wika pa ni Nena. Medyo na-offend ako sa mga sinabi niya.
Independent kasi si Nena at hindi kagaya ko na kasama pa rin ng pamilya ko. Pero naiinis ako kapag pinamumukha niya na hindi ko na dapat pang sinasabayan si nanay na kumain sa bahay o samahan sila sa lahat ng oras. Hiwalay kasi ang mga magulang niya kaya siguro hindi niya ako naiintindihan. Nung una ay ayos pa sa akin ang mga sinasabi niya at tinatanggap ko yon. Hinahayaan ko na lamang kasi nga magkaiba kami ng nakalakhan na pamilya. Kung hindi siya masyadong malapit sa mga kapatid niya, huwag niya naman sana akong igaya sa nakasanayan niya. Ugali pa lang ay magkaiba na kami pero tinis ko ang lahat ng pagtatalo namin dahil mahal ko na rin siya. Kapag sinasabi niya yon sa akin ay hindi na lamang ako sumasagot dahil ayoko na lumaki pa ang pagtatalo naming dalawa. Mas okay na ako yung nagpapakumbaba kesa nag-aaway kaming dalawa ng paulit-ulit. Kahit kasi gano'n ang ugali niya ay mahal ko siya, Papa Dudut. At gusto ko noon na sana siya na ang babaeng makasama ko sa panghabang buhay. Seryoso ako sa relasyon namin at ramdam ko naman na gano'n din siya sa akin. Kaya pilit kong pinaglabanan ang relasyon namin sa kabila ng malaking pagkakaiba naming dalawa. 5 kasi silang magkakapatid at hindi niya raw ka-close ang mga ito. Nakatira na lamang siya sa boarding house noon at walang ibang inaalala, kung hindi ang kanyang sarili lamang. Pero ayos lang, ang mahalaga para sa akin ay mahal namin ang isa't isa. Pero nagkamali pala ako, Papa Dudut, kasi isang pangyayari ang tuluyan ng sumira sa relasyon naming dalawa. Yon ay nang malaman ko na nagdadalang tao siya pero hindi ako ang ama. Paano nangyari yun, Nena? Paanong nabuntis ka ni Richard? Hindi makapaniwala at naguguluhang tanong ko nang sabihin niya sa akin na buntis siya at hindi ako ang ama. Well, hindi naman talaga ako ang magiging ama nang ipinagbubuntis niya kasi ni minsan ay walang nangyari sa aming dalawa. Nalasing kasi ako, naiiyak na sabi niya. Nalasing ka? Tapos nabuntis ka na? Tanong ko. Siyempre hindi, wika niya. Ano pala? Galit na tanong ko. Poldo, pwede bang huwag kang magalit sa akin? Sa totoo lang hindi naman talaga ako ang may kasalanan nito. Ikaw. Baling niya sa akin. Ako? Paano ako? Nagtatakang tanong ko. Dahil palagi ka na lang nagkukulang sa oras sa akin, Poldo. Babae din naman ako at may pangangailangan ako na kagaya ninyong mga lalaki. Ang sabi pa ni Nena. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya kasi parang ang babaw sa akin ang naging dahilan niya. Paano ako magkukulang sa kanya kung lahat ng pagmamahal sa paraan na alam ko ay naibigay ko na sa kanya? Ganon akong magmahal. Palaging may respeto pero kulang pa rin pala para sa kanya. Natapos noon ang 3 taon namin na relasyon ni Nena, Papa Dudut. Mahirap para sa akin dahil siya ang first girlfriend ko. Pero pinilit kong tanggapin ang lahat. Ayoko rin naman na ipilit pa sa kanya ang sarili ko pero minsan noon ay nakipagkita at kinausap pa niya ako. Nakapanganak na siya noon at gusto niya sanang makipagbalikan sa akin. Pero syempre hindi na ako pumayag. Hindi dahil sa may anak na siya kung hindi dahil na wala na rin ang pagmamahal ko para sa kanya. Mas natutunan ko na ang mahalin ang sarili ko. Nag-focus na lamang ako noon sa pagtatrabaho para sa pamilya ko. Mabuti na lang din at nag-resign na si Nena sa pabrika. Nalaman ko na katrabaho rin namin ang nakabuntis sa kanya at matagal na pala nila akong niloloko. Mas masakit ng mga oras na yon dahil hindi ko alam kung ano bang nagawa kong mali kina Nena. Pero mas pinili ko na lamang na mag-move on para sa peace of mind. Ayun nga lang ay nakarating sa akin na hindi pinanagutan si Nena ng nakabuntis sa kanya. Kaya pala siya nakikipagbalikan. Doon ko naisip na tama pala talaga ang desisyon na ginawa ko noon para sa sarili ko. Mas pinili ko na ang sarili ko at pamilya ko kesa sa ibang tao. Ilang taon nga ang lumipas at na-promote ako sa pabrika, Papa Dudut. Nakakatuwa lang na nakikita at na-appreciate pala nila ang effort ko sa trabaho.
Kahit papaano ay tumaas na rin ang sweldo ko na dahilan para mas makapag-ipon ako. Medyo malayo rin kasi ang pabrika sa tinitirhan namin. Kaya lang ay naging sakitin si nanay gawa ng bumalik ang hika niya, Papa Dudut. Nahihirapan talaga siyang huminga kaya palagi akong kinakabahan kapag wala ako sa bahay. Dumating sa point na nag-decide na ako na mag-resign na lamang. Nakaipon naman ako noon kahit papaano kaya ginamit ko ang pera para magtayo ng maliit na sari-sari store sa bahay nang sa ganon ay may kikitain pa rin kami kahit na nasa bahay lamang. Malakas kasi roon ang bigas at mga dilata dahil malayo kami sa bayan. May kapatid naman ako pero mas bata siya sa akin at wala akong ganong tiwala sa kanya sa pagbabantay at pag-aasikaso kay nanay. Ulila na rin ako sa tatay noon pa man, kaya naman grabe ang pagtatrabaho ko para sa aming pamilya. Ako nang sumalon ng responsibilidad para sa kanila para hindi na sila nahihirapan pa. Pinag-aaral ko rin kasi noon ang kapatid ko dahil gusto ko na kahit siya man lang ay makapagtapos ng pag-aaral niya. Sinabi niya na magtatrabaho na lamang siya para hindi ako nahihirapan. Pero sinabi ko naman na kaya ko. Kaya ko pang pag-aralin siya at ibigay lahat ng pangangailangan sa bahay namin. Hindi niya kailangan na mag-alala sa akin dahil responsibilidad ko na sila noon ni nanay. At gagawin ko yon hanggat sa kaya kong gawin, Papa Dudut. Sa lugar namin, Papa Dudut, kahit mahirap ay malalawak ang pag-aaring lupa, kaya naman yung mga bahay sa amin ay malalayong agwat sa isa't isa. Tipong kahit magsisigaw ka ay hindi ka gaanong mapapakinggan. Yung gilid kasi ng bahay namin ay may mga nakatanim na gulay. Bago ko umalis noon ay kami ni nanay ang nag-asikaso ng gulayan dahil doon din naman kami madalas na kumukuha ng pang-ulam. Isa pa sa pamilya namin ako lang ang vegetarian. Hindi ba na mag-ulam ako kahit talbos ng kamoting kahoy na pinakuluan o di kaya isinapaw sa sinaing. Wag lang ang kahit na anong klase ng karne. Hindi ko alam pero hindi ko talaga gusto ang lasa ng kahit na anong klase ng karne. Para akong naduduwal tapos ay hirap talaga ako na lunukin yon. Kusa yung bumabara sa lalamunan ko at parang ayaw tanggapin ang sikmura ko. Kaya nga kahit nung nabubuhay pa si tatay at siya na mahilig sa karne, ay ilang beses niya akong sinubukan at turuan na kumain ng mga ulam na may karne, kagaya ng menudo, adobo o mechado. Pero makita o maamoy ko pa lamang ang sangkap na mga ulam namin ay nawawala na kagad ako ng gana. Subukan mo kasi munang tikman, ang wika ni tatay noon. Ayoko po tay kasi maduduwal po ako. Mariing pagtanggi ko naman. Paano ka maduduwal kung wala ka pa nga tinitikman na kahit na ano? Ang sabi pa niya. Alam ko na po kasi ang lasa niyan tay. Ilang beses niyo na po akong pinakain ng ulam na may karne pero lahat naman po ay sinusuka ko lang. Ang sabi ko naman. Dapat kasing masanay ka ng kumain ng mga ganyang ulam. Ang sabi pa ni tatay. Huwag mo nang pilitin ang bata kung ayaw niya talaga. May kamatis pa dito. Maghiwa na lamang ako at lalagyan ko ng asin para kay Poldo, ang sabi naman ni nanay. Akala noon ni tatay ay nag-iinarte lamang ako sa mga pagkain kaya hindi ko yon kinakain. Akala rin niya ay umaarte lamang ako na naduduwal pero totoo talagang nasusuka ako noon. Hindi talaga yon tinatanggap ng sikmura ko at hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa nasanay na lang din sila na talagang gulay at gulay lang din ang kinakain ko sa pang-araw-araw at wala ng iba pa. Bumalik sa kalusugan ang isip ko. Bago makapunta sa bayan ay dadaan muna kami sa Newgan na napapaligiran ng nagtataasang mga damo. Kapag nakalabas na sa Newgan ay saka pa lamang makakarating sa maputik na kalsada palabas ng aming sityo. Kung susumahin ay aabutin ng 4 na oras bago makauwi. Bukod kasi sa malayo ay mahirap ding makasakay. Bihira kasi ang bumabiyaheng habal sa amin. Kaya naman maaga pa lamang noon ay nagpasya na akong pumunta sa bayan para mamalengke. Bitbit ang dalawang mga may kalakihang bayong.
Siya na ba yung anak ni Gloria? Aba binata na. Narinig kong sabi ni Manang Esther, sila yung pinakamalapit ang bahay namin. Iho, pabayan ka? Tanong niya. Ngumiti naman ako at magalang na tumango. Oo, Manang Esther. Nakipagkwentuhan siya sandali sa akin at baka sa mukha niya ang labis na pagkaaliw sa akin. Parang ayaw na nga niya akong paalisin kung hindi lang ako nagpaalam sa kanya. Makalipas nga ang 2 linggo mula nang bumalik ako ay lumakas ang benta sa tindahan namin kaya napilitan na kaming umutang sa Bombay ng pambili ng motor na gagamitin sa pamamalengke sa bayan. Nang medyo bumuti na ang pakiramdam ni nanay ay siya naman ang nagbabantay ng tindahan habang ako naman ay naghahabal-habal. Minaneho ko ang aking motor patungo sa bahay at binabaybay ang makitid na daanan sa gitna ng niyugan. Pagtapat ko sa bahay ni Manang Esther ay nagulat na lamang ako nang makita siyang nag-aabang sa labas ng kanilang bakuran. Wari may hinihintay. Gabi na, bakit nasa labas pa siya? Manang Esther, bati ko sa kanya. Malapad siyang ngumiti nang makita niya ako. Nandiyan ka na pala, Poldo. Eto nagkatay lang kami kanina. Iwi mo tong karne para may pangulam kayo mamaya. Tuwang-tuwa niyang sabi sa akin. Bagamat hindi ako kumakain ng karne, tinanggap ko na lamang yon at malugod na nagpasalamat. Nakakahiya namang tumanggi at sabihing hindi ako kumakain ng karne. Nakakapagtaka man pero sinundan pa niya ako ng tingin hanggang sa makauwi na ako sa bahay. Nang maipasok ko kasi ang motor sa bakuran namin ay natanaw ko pa siya na nakatingin sa aking direksyon. O anak, andyan ka na pala. Ano ba yung dala mo? Sabi ni nanay na sinalubong ako sa may pinto pa lamang ng bahay. Ipinakita ko naman sa kanya ang karne na nakalagay pa sa puting plastik. Karne ho, nay. Bigay ni Manang Esther. Hindi ko naman matanggihan dahil baka magtampo pa sa akin. Ganon ba? O siya, akin at itatabi ko muna nang hindi masira. Marami pa tayong ulam kaya baka bukas pa yan mailuluto. Ang sabi niya bago nilagay sa freezer ang karneng nasa plastik na hawak niya. Kinabukasan ay mas nauna akong magising kesa kay nanay kaya ako nang nagluto ng agahan. Sanay kasi ako na tinapay at kape lang sa umaga kaya si nanay lang ang kumakain ng kanin para sa almusal. Balak ko sanang iprito yung karneng ibinigay ni Manang Esther kagabi kaya pinalambot ko yon sa tubig at nilamas sa asin at kalamansi bago iluto. Natutunan ko kasi yon sa katrabaho ko noon sa pabrika. Ginagawa niya yon para hindi malansa ang karne kapag niluluto. Ngunit muntik na akong mapasigaw nang budburan ko ng asin at katas ng kalamansi ang hiniwa kong karne. Nanlamig ang buong katawan ko at kaagad na nabitawan ng hawak na garapon ng asin. Yung karneng ibinigay ni Manang Esther ay biglang nag-ibang itsura. Natakpan ko ang aking ilong at bibig nang umalingasawang nabubulok na amoy ng karne. Hindi lang yon. May nakita rin ako mga naglalakihang uod na tumatalsik mula roon. Sa taba ng mga uod na yon ay parabang busog na busog ang mga yon sa nabubulok na karne. Sobrang nakapagtatakag dahil galing yon sa loob ng freezer. Nay! Natataranta kong tawag kay nanay na kagigising lamang noon. Anak! Nagtataka niyang tugon. Ano bang nangyayari at para kang nakakita ng multo dyan? Hindi na ako makapagsalita noon habang nakaturo sa may lababo. Puno naman ng pagtatakang lumapit doon si nanay. Ganoon na lamang ang takot niya nang makita ang itsura ng karne na ibinigay sa akin kagabi. Matapos kong ipaliwanag sa kanya kung bakit nagkaganoon ang itsura noon, nagpupuyos sa galit si nanay habang paulit-ulit na minumura ang aming kapitbahay. Nang araw din na yon ay hindi ko inaasahan ang gagawin ni nanay. Kinuha niya ang nabubulok na karne. Ibinalot niya yon sa dahon ng saging at kumuha ng isang dakot na asin. Sinundan ko siya noon sa takot na mapahamak siya sa pagsugod ng mag-isa sa bahay ni Manang Esther. Esther! Esther! Lumabas ka dyan! Sigaw ni nanay habang kinakalampag ang tarangkahang gawa sa pinagtagpi-tagping yero.
Ngunit sa halip na lumabas si Manang Esther at ang asawa niya ay nakita na lamang namin ang pagbagsak ng pansara ng bintana. Tila ba ayaw nilang magpakita sa amin. Alam ko kung anong ginagawa mo. Magkumari tayo. Huwag naman ang anak ko. Itinapon ni nanay ang nabubulok na karne sa loob ng bakuran at umusal ng mga salitang bago lang sa aking pandinig. Nakikiusap ako sa inyo, Esther. Matagal na tayo magkakilala rito. Huwag mong gagalawin ang anak ko dahil oras na may mangyari sa kanya may kilala ako na maaaring tumapo sa inyo ng asawa mo. Matapang na banta ni nanay bago kami umalis doon. Ipinaliwanag sa akin ni nanay ang nangyari. Halos hindi ako makapaniwala nang sabihin niya sa akin na aswang nga si Manang Esther at ang asawa nito. Mukhang natuwa raw sa akin ang matanda kaya naisipan ako na gawing isa sa kanila. Makalipas lang ang isang linggo ay nabalitaan na lang namin na wala na roon sina Manang Esther. Ang sabi naghakot na raw ng mga gamit at lumipat na sa ibang lugar. Kung saan man yon ay hindi namin alam at hindi namin gustong alamin pa. 2 taon mula nang mangyari yon ay pumanaw na rin ang aking ina, Papa Dudut. Inatake siya sa puso habang natutulog kaya hindi na siya nagising pa. Grabe ang pagluluksa ko noon at halos hindi ko na matanggap ang pangyayari na yon. Sakto kasi nakakatapos lang din ang kapatid ko sa pag-aaral niya. Parang hinihintay lang talaga niya na mapagtapos ko ng pag-aaral ang kapatid ko bago siya tuluyang magpaalam sa buhay namin. Naalala ko pa na minsan ay nagpaparamdam siya na baka raw hindi na niya kami makasama pa. Pero masaya siya kasi nakikita niya na lumalaki kaming mabuting tao. Sinabi ko naman kay nanay na huwag siyang magsalita ng ganoon dahil marami pa kaming pagsasamahan. Pero ng mga panahon na yun ay ramdam kong may kakaiba na siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Kaya ganoon na lamang siyang magsalita, Papa Dudut. Late ko na na-realize na baka may nararamdaman siyang sakit pero hindi niya lang sinasabi sa akin. Ganon kasi si nanay, Papa Dudut. Pinakaayaw niya yung nagiging pabigat siya sa buhay ng ibang tao. Pero kahit kailan ay hindi siya naging pabigat sa akin kasi nanay ko siya. Inisip ko na lamang noon na ang mahalaga ay magkasama na sila ni tatay sa kabilang buhay. Papa Dudut, bago pala siya mamatay ay may iniwan siyang maliit na kahon sa akin. Naisipan ko lang yung buksan nang makalipat na ako sa kabilang bayan. At sakto naman na nakahanap na rin ng sarili niyang trabaho ang kapatid ko at lumipat na rin ng kanyang tirahan. Sa kabilang bayan kasi nandoon ang trabaho ko kaya binenta ko na yung dati naming bahay. Nagtaka ako nang makita kong ano ang laman ng kahon. May punit-punit na papel doon at may nakasulat. Ilang beses kong binasang nakasulat doon pero hindi ko rin maunawaan. Hanggang sa sumakit na lamang ang ulo ko at nakatulog habang hawak ang papel. Sa trabaho ko noon ay may nakilala akong isang babae, ang pangalan po ay si Elvira. Dahil mabait siya at likas na maalalahanin sa mga katrabaho niya, nahulog ang loob ko sa kanya. Sinubukan ko siyang ligawan at hindi noon uso para sa akin ang pagbibigay ng bulaklak at tsokolate. Kaya nagluluto na lamang ako ng maraming ulam at binibigyan siya tuwing lunch break namin sa trabaho. Masarap naman daw akong magluto at kahit anong putahe ang ibigay ko sa kanya ay panay ang papuri niya. Bagger ako noon sa malaking grocery sa bayan at kahera naman si Elvira. Palagi kaming magkausap dahil pareho lang ang oras namin sa trabaho. Ang tagal mo nang nanliligaw sa akin, Leopoldo. Sigurado ka bang wala ka nang natitipuhang iba? Tanong niya sa akin nang minsan ko siyang ayain sa tabing dagat. Ginagab ko ang kamay niya at marahan niyong dinala sa aking mga labi. Siguradong sigurado na ako sa iyo, Elvira. Feeling ko kasi ikaw na talaga. Ayaw kong mangako kasi madalas lang yung ginagawang lisensya ng ibang lalaki para makapagloko. Iba ako sa kanila. Kung gusto mo, ipaputol mo pa tong kumpare ko kapag nagloko ako. Natatawa kong sabi sa kanya para pagtakpan ang hiyang nararamdaman ko habang kaharap siya. Hindi talaga kasi ako sanay sa ganong usapan dahil iniisip ko na baka mabasto si Elvira pero mukhang nagustuhan niya ang pagiging makulit ko.
Hanggang sa tuluyan na nga akong sinagot ni Elvira at naging maayos naman ang aming relasyon. Marami kasi kaming pagkakatulad pagdating sa ugali kaya nagkasundo talaga kami. Nakilala ko na rin ang pamilya niya at tanggap naman nila ako. Botong-boto pati na ang 5 kapatid niya sa akin. Gustong gusto nila kapag dumadalaw ako sa bahay nila dahil palagi akong may dalang pagkain na kakainin na para sa kanila. Hindi yun suhol o kung ano paman, Papa Dudut. Mga bata pa kasi ang 2 kapatid niya at tuwang-tuwa ako sa kanila. Hanggang sa mapagkasunduan na rin namin ni Elvira na magpakasal pagkalipas ng 2 taon ng aming relasyon. Nang sabihin namin yon sa mga magulang niya ay kaagad namang sumang-ayon ang mga ito at natuwa pa nga sa aming plano na pagpapakasal. Matagal na raw kasi nilang gustong magkaapo kay Elvira at yun na lang daw talagang hinihintay nila ng mga oras na yon. Ang ipagpaalam ko sa kanila na pakakasalan ko ang anak nila. Kahit nga ang mga kapatid niya ay tuwang-tuwa sa naging balita namin sa kanila. Bumili ako ng maliit na bahay para sa aming 2 habang inaasikaso pa ang pagpapakasal namin. Pero tulad ng bahay namin ni nanay noon ay medyo may kalayuan na yon sa bayan. Si Elvira kasi ang pumili ng lokasyon. Mas gusto raw niya ang tahimik na titirhan namin. Sa kabila ng pangamba na baka maulit ang nangyari noon ay hindi na ako kumontra pa sa kanya. Makalipas nga ang ilang buwan ay nagdalang tao na itong si Elvira. Nag-resign na ako sa grocery at nagpa siyang magsimula na lamang ulit ng maliit na negosyo para mabantayan ko ang pagbubuntis ng asawa ko. Kahit na may mga mabubuti naman kaming kapitbahay ay hindi pa rin nawawala ang takot ko para sa kanya. Kinabukasan ay umalis muna ako sa bahay para mamalengke ng ilalaman sa aming tindahan. Naiwang mag-isa si Elvira sa bahay. Hindi naman ako masyadong nag-alala noon dahil sandali lang naman ako sa bayan. Ngunit pagbalik ko sa bahay ay ganoon na lamang ang takot na naramdaman ko. Nang maabutan ko si Elvira na may kausap na matanda sa labas ng aming bahay. Kitang-kita ko kung paano tumingin yung matanda sa tiyan ng asawa ko, Papa Dudut. Kaagad akong kinutuban ng mga oras na yon. Kahit marami akong bit-bit na paninda, ay patakbo akong lumapit sa aking asawa. Mawalang galang na ho, Lola. Mukhang pagod na ho itong asawa ko. Papasukin ko na lang muna sa loob, ang sabi ko na lamang sa matanda. Hindi ko na pinansin ang pagtalim ng tingin niya sa akin, na hindi man lang siya nag-abalang sumagot pa sa akin. Paglingon ko sa labas ng bahay, Papa Dudut, ay katakatakang bigla na lamang nawala yung matanda. Teka, ano ba nangyayari sa iyo at bigla mo na lang ako pinapasok dito? Nakakahiya dun sa matanda, inis na sabi pa ni Elvira. Napakamot naman ako sa batok at naghagilap ng sasabihin sa kanya. Ngunit bago pa ako makapagpaliwanag sa kanya ay naagaw ng aking pansin ang karneng nakapatong sa mesa sa kusina. Nanlalaki ang mga matang, lumapit ako roon. Kanino galing tong karne? Tanong ko. Bigayan nung matanda. Kita mo na, nagmagandang loob pa nga pinaalis mo pa. Namutla ako at hindi makapaniwalang pinagbasdan yung karne. Sariwang-sariwang itsura noon at mukhang kaaya-aya. Parehong-pareho sa karneng ibinigay sa akin ni Manang Esther noon. Para makumpirma ang aking hinala ay kinuha ko yon at binudbura ng asin bago pinatakan ang katas ng kalamansi. Ilang sandali pa ay unti-unting nagbago ang itsura ng karne at umalingasaw ang nabubulok na amoy. Tama nga ang hinala ko sa matanda. Aswa nga yun. Hinanap ko ang papel na iniwan sa akin ni nanay at ibinigay kay Elvira. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa amin noon at ang tungkol sa papel na napagtanto kong pangontra pala sa aswang. Bukod kasi roon ay may isa pang sulat na iniwan si nanay. Sinabi niya roon na kung magkakaroon man ako ng asawa, ibigay ko raw ang papel na yon sakaling magbuntis na ito. May orasyon daw yon ng kapatid niyang albularyo at ginamit niya rin noong ipinagbubuntis niya ako.
Mula noong ibigay ko kay Elvira ang pangontra ay hindi na muli pang bumalik yung matanda. Napanatag na rin kami sa lugar na yon dahil unti-unti na rin dumadami ang mga kapitbahay namin, pero tuwing may nagbibigay sa amin ng karne o lutong ulam ay pinapatakan ko muna ng kalamansi sa takot na mabiktima ng mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Poldo. Maraming nagkalat na masasamang tao sa paligid na hindi magandang pakay po sa atin. Gaano pa man kabait o kabuti ang pakikitungo nila sa atin ay hindi tayo dapat basta nagtitiwala sa kahit na sino. Matuto tayo na maging maingat at mapagmasid sa mga taong dumarating sa ating buhay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.